Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bagong lahat, maraming salamat sa ating Panginoon. Panibagong reaction po ang aking bibitawan ngayon. Maiksi lang po ito. At ito'y patungkol dito kay Tony. 2 araw na yung nakalipas nung nag-usap-usap sila nila Nika at nagluto po ito si Tony. Pero bagong lahat ay maraming salamat to my new subscribers po dito sa akin munting kubo. Welcome po. Salamat sa pagsuporta. Yung mga nariyan na nagla-like, share, comment, thank you so much din po. At shout out po sa ating kababayan, Ems Cords. Salamat at lagi nariyan ka, nakasuporta din po sa akin. At kayo na rin po kay Ate Marilyn, shout out. At kay Ate Ninette, shout out. At sa aking pinsan, si Walls Tradition, shoutout din, at sa kanyang husband na may YouTube channel din po na Counseling Studio, at sa kanilang mga kiddos. Yan. So, support po natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family Channel, at sa Young Russell. At yun na nga ito. At kasama pala, nakalimutan ko, magandang buhay po sa aking mga co-reactors. Ingat po kayo palagi. So, ito na po ang aking reaction. Diretso na po tayo. Tungkol ito kay Tony. Sino po yung nakapanood na sa inyo, kasi 2 araw na rin ang nakalipas, na ito nga si Tony ay nakakwentuhan nila Nika at sinabi niya kung ano yung paborito niyang pagkain. So, nagulay. So, ayun. So, ang ginawa nila Intoy, sinamahan, support sila Intoy, Vera, ayun nga sila Nika, pati si Kuya si Kuya Buknoy nandun, na malengke sila at hinayaan nila to si Tony na siya mismo yung pumili kung ano yung mga sahog sa gusto niya, na gulay na gusto niyang iluto. Lahat, hinayaan na nila. So, ibig sabihin nito, unti-unti na talagang nagkakaroon ng panunumbalik yung consciousness ng isip ni Tony. So, unti-unti na siyang nagbabago, unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang sarili. So, nare-recall na niya kung ano yung mga dati niyang ginagawa. At ayun nga, nagluto siya. So, pinanonood ko yung paraan ng pagluluto niya. Ang galing. Marunong siya. Ayun nga. Nausgahan, naluto, natikman lahat. Si Mrs. Ka-Business, na-appreciate niya yung gawa ni Tony, yung luto ni Tony. Yun nga lang, doon sa mga comment, maraming masasaya, di ba? Yung tuwang-tuwa nga sila sa ginawa ni Tony. Kasi kahit naman sino, once na picture pa lang ni Tony, makita natin sa thumbnail, bilis na tayo nood na, di ba? Inaabangan natin talaga siya. Kasi iba yung niya, iba yung dating, iba yung aura niya. Kita mo talaga yung happiness, smile ka talaga, di ba? So, marami ang nakukumpara sa kanya doon sa unang natulungan ni Pinuno, kay Bong. Pero syempre, magkaiba sila. Hindi sila magkaparehas. Oo, parehas silang tinulungan ni Ka-Business na natagpuan sila sa daan. Kaya lang, iba-iba ang kwento ng buhay nila. Malaki ho ang pagkakaiba. So, alam naman na natin yun. So, kasi ito si Tony, sabi nga ni Pinuno, yung naglalakad ng walang direksyon. Kasi normal naman siya dati. Yun nga lang, may nainom siya, kaya siya naging ganon. Nawala yung kanyang memorya, humina ang kanyang, humina lang yung kanyang memory, na naapektuhan din yung kanyang pagsasalita. Diba? So, si Bong iba naman yun. Magaling magsalita si Bong, diba? Pero pagdating sa pamilya, si Bong kasi walang pamilya. Ito si Tony, kompleto. Nandun, may pamilya siya, may mga kapatid. So, ibang iba. At maraming alam si Tony. Marami siyang alam. At saka, nakapag-aral siya. Yun ang doon. So, kaya hindi natin pwedeng ikumpara kasi magkaiba sila. Magkaiba ang pagkatao ng dalawa. So, syempre, pareha silang si Bong kasi hanggang ngayon, alam ko, mahal na mahal yan ng Ka-Business. Kaya lang, wala tayong magawa kasi mas, alam naman natin sila Pinuno kung saan masaya yung taong mahal nila, masaya na rin sila, diba? Yun naman yung nila eh. So, ito yung, dito na tayo kay Tony ngayon. Ito na yung bagong kinakaharap ng Ka-Business at tinutulungan. So, nakikita natin yung kanyang pagbabago. So, nakakatuwa. So,
alam ko yun rin yung pakiramdam ni Tony na nakaluto na siya tapos in-appreciate ng kanyang mga kasamahan. So, syempre, happy na siya doon. Natatawa ako doon kasi nakita ko yung may hawak-hawak siyang barya habang naghihiwa. Hindi niya talagang binibitawan eh. Pero nung nagluto, wala na. Ay, by the way pala, ito, pasensya na meron lang akong gustong i-share para sa akin. Kasi napansin ko, ito sila Nika, pag nagluluto ng gulay, kasi dapat hindi ka pasensya na ha, i-share ko lang sa inyo or suggestion lang na halimbawa nagluluto kayo ng gulay o kahit na anong pagkain, lalo katulad nung nakita ko nung nagluto si Tony, bago nyo hiwain yung gulay, hugasan nyo muna ito para safe. Hugasan nyo muna, saka nyo siya putul-putulin. Tapos yung ganun basta lahat ng gulay, hugasan nyo muna bago kayo maghiwa. Tsaka pag nahiwa na, hindi na dapat hugasan para yung vitamins niya nandoon pa rin. Kasi alam yung mga nangyayari mga kababayan, ka-business ka papi kalinga. Pag ang gulay na galing sa merkado yan alam naman natin open air, tapos kung sino-sino yung mahawa, at galing sa delivery, tapos galing sa taniman, hindi rin natin alam yung mga ginamit ng mga chemical doon, tapos biglang ihiwain nyo na lang, hindi hugasan. Siyempre, pag naghiwa tayo, yung mga inside na parts nun, yung mga putol nun, madudumihan din. So, kasi ito yung, nung nag-aral kami ng college, yun yung itinuro sa amin ng aming professor. Kasi nga food technology ako, na yun ang niya sa amin. Bago kayo maghiwa-hiwa ng gulay, make it sure na nahugasan na muna. At pag nahugasan na, huwag yun nang hugasan ulit. Ganun ang turo sa amin. Kaya dapat kahit yung mga, nakita ko kasi yung mga sibuyas, kamatis, bawang, tinidiretso nyo na ng hiwa. So, hugasan nyo muna. Pag nabalatan nyo na yon yung bawang, hugasan nyo muna. Ganon din yung sibuyas, at saka yung kamatis, saka nyo nahiwain. Then, huwag nyo na hugasan. Ganon lang, para malinis. Pasensya na, ko lang talaga to. Kasi yun ang nakita ko syempre yung mga alikabok na nandyan sa gulay. Tapos pag hinugasan ninyo, nahiwa na siya. Possible yung ibang mga bakterya, kakapit siya doon sa nabalatan na. So, mas maganda yung outside, linis na muna bago kayo magputol-putol. Ganun na lang. Tip ko lang yun sa inyo para malinis ang ating mga kinakain. Pasensya na, hindi ako maarte. Lang talaga kasi yung mga pesticides na ginagamit, mga insecticides, hindi natin alam kung ano yung mga in-spray doon sa mga gulay. Kasi kung tutusin nyo, iba nga, binababad pa yan binababad sa tubig na may asin para matanggal kung ano man yung may mga nakadikit doon ng mga mikrobyo. Ganun lang. So, ayun mga kababayan, Mrs. Kapapi. So, masaya ako para kay Tony. Alam ko, hindi lang ako. Shout out na laging nag-aabang dyan kay Tony kung ano yung update sa kanya. So, makikita natin ang kanyang pagbabago unti-unti. Diba? So, sabi nga nung tatay niya, marunong din mag-drive ng motor, pero sa kondisyon niya ngayon, hindi pa yan pwedeng humawak. Ang inaabangan natin ngayon, yung kumanta talaga siya ng kanta na may boses na. Yun ang inaabangan natin para makuha niya na yung reward, yung cellphone. Nakaabang-abang na rin yan si Papa Dins. Diba? Kaya Tony, galingan mo, huwag kang mahiya. Ilabas mo yung boses mo. Yun lang ang kailangan mo. Sabi nga nila Papa Dins, ng mga kangwangs, kahit yung chorus lang ng kanta na alam mo, ilabas mo, kantahin mo para magkaroon ka na ng cellphone. At doon sa pasahod pala, naisingit ko na, meron din siya kahit papano. Sayang Tony kung kinantahan mo, kuha mo sana yung 5,000. Pero sige lang, alam namin na nag-a-adjust ka pa. Diba? So, yun lang ang aking reaction ngayon. Nakakatuwa lang na nakita natin na si Tony, naalala niya na yung kanyang mga ginagawa. So, yung iba nagtataka, pwede palang gataan yung pakbet, yung mga ganong klaseng gulay. Oo naman, ginagataan yung ganun din kami magluto. Kasi lalo kami sa Waray, mahilig kami sa gata. Ginagataan namin yun, halo-halo. Maganda pa nga yun kung may mga halong, pwede naman sana ihalo yung pechay na ginataan doon sa gulay. Pwede yun ihalo kasi may pinili si Tony na pechay. Nahanap ko, hindi siya isinama. Pwedeng gataan yung pechay, masarap yung kasama doon sa niluto ni Tony. Kasi alam niya yun hindi siya bibili ng ganung gulay kung hindi niya alam na pwede siyang ihalo. Mga talbos-talbos pwedeng ihalo doon, ginataan. Kung may malunggay pa nga, masarap din yun O diba? So maraming salamat sa ating pinuno dahil sobrang tiyaga nila na inalagaan si Tony, ka-business family, Mrs. Ka-business. Din yung ating mga M's, shout out kay Nika, kay Junjun, kay Ate Mingay. Magpagaling ka Ate Mingay, ingatan mo ang iyong hiwa.
ingatan mo siya, linisan mo, tapos basta lagi kang mag-binder. Kahit ano pa yan, sabihin mo magaling na sa labas, pero yung loob niyan, hilaw pa, baka bumuka. So, ipitin mo lagi. Binder pa rin, importante. Lalo pag lakad-lakad ka, kailangan naka-binder. So, yun lang. So, maraming salamat sa inyo, mga ka-business kabayang kapapit kalingap. Nakakatuwa lang si Tony. Ang ating ngayon, happy pill. Si Tony ang ating happy pill talaga. Nakasmile tayo palagi. Umpisa pa lang ng video, nakasmile na tayo. Kasi yung aura ng mukha niya, lagi siya nakasmile. Parang walang dinadala sa buhay ba? Nakakahawa yung kanyang smile. Sana all laging ganun para kahit may problema, maganang buhay. Diba? So, okay. Hanggang dito na muna. Mag-iingat po tayo palagi sa ating mga gawain sa araw-araw. Okay? To God be the glory. Salamat po. Hello mga kabayan, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Para po dun sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel ay siya po si Tony na tinulungan po ni Ka-Business Official. Mapapanood nyo po yung kabuuan ng video na to dun po sa channel niya. Ilalagay ko po dito yung account para hindi po kayo mahirapan i-search para sa mga bago pa lang na hindi pa nakakapasok or hindi pa alam paano mapuntahan ang YouTube channel ng Ka-Business Official. So, siya po si Tony na nadaanan po ito nila Ka-Business. Doon nang galing sila sa nasa Bulacan area po ito. So, tinatanong nila dito kung saan nga po siya galing. Nakakausap naman siya kahit papano. Naglakad daw siya from Bicol. So, taga Bicol pala ito si Tony. So, tingnan po natin yung itsura niya. Kasi dito sa nung na-rescue na siya, natulungan na medyo malaki na yung pinagbago.